Alam mo, siguro sa pag-aaralan natin ngayon, marirealize natin na kailangan talaga natin magtiwala sa Panginoon. Amen? So, last Sunday, nakaka-bless po yung ating narinig na salita ng Diyos. Ang title na itinuro ni Pastor Paul last Sunday is about seeing the vision through the eyes of God. No? Yung makita natin ang vision sa kung paano tignan ng Diyos. No? Ngayon naman, ang ating pag-aaralan ay seeing the vision through the mind of God. Hallelujah. Handa na kayo? Praise the Lord. So, in Proverbs chapter 29 verse 18 it says, where there is no vision, ibig sabihin, no redemptive revelation of God, the people perish. But he who keeps the law of God, which includes that of man, is blessed. Happy, fortunate, and inviolable is he. Amen po ba? Can we bow our heads and let us pray? Heavenly Father, we lift up to you your words. O God, may this faith, O God, dwells on us to believe for whatever your words have said so. Lord, give us this courage and understanding, Lord, to your words tonight. We humble ourselves before you in Jesus' mighty name. Amen. So, actually, last month, tinuro ko ito about vision. No? About vision. So, ang sabi po sa Proverbs 29:18, where there is no vision, kapag wala daw vision, the people perish. Hello? So, ang iniisip namin lagi dati, na ang vision na ito ay dapat sa atin manggaling. Alam mo, nung minemeditate ko uli siya kahapon, nung pinaprepare ko itong preaching, may ipinakita sa akin ng Diyos nakakaiba about a vision. So binasa ko siya sa Tagalog. Sabi sa Kawikaan 29:18, ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan. Ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan. And then God has given me these words na anak, in a religion, man speaks about what they can do for God or what they can offer for God. Pag pinag-usapan ng reliyon, laging tao ang bida. Kung ano ang gusto nating gawin para sa Diyos. Pero kapag pinag-usapan ng kingdom of God, it is not about us, but it's all about Him. Kung ano ang gagawin ng Diyos o ginagawa ng Diyos sa atin. Did you see the difference? Kung babasahin natin maigi itong Kawikaan o Proverbs 29:18, yung tinutukoy nating vision, akala natin sa atin manggagaling yung vision. Pero kung babasahin natin sa Tagalog, ang vision pala ay patnubay ng Diyos. Ito ay tungkol sa Kanya, hindi tungkol sa iyo. Hello? Kaya, vision is the Lord's guidance. Ibig sabihin, ang vision na tinutukoy dito ay patnubay na mula sa Diyos. Ano po ba ang ibig sabihin ng patnubay? Ito po ay gabay, direksyon, o tuntunin. Ano uli ang patnubay? Gabay, direksyon, o tuntunin.
po ay tumutukoy sa pag-aalalay, tumutukoy sa pagtuturo, tumutukoy sa pamamahala upang matiyak ang kaligtasan o tamang paggawa ng isang bagay. Hello? Kaya naman, nabanggit ni Pastor Paul last Sunday, when there is no vision, anong resulta? Chaos. Amen po ba? Ano ang resulta? Questionable. Lagi ka na lang magque-question. Pag walang vision, no direction. Pag walang vision, you are lost. Bakit? Kasi yung vision na tinutukoy pala dito ay patnubay ng Diyos. Na kapag wala kang patnubay ng Diyos, tiyak magulo. Hello? Kapag wala kang patnubay ng Diyos, lahat sa'yo questionable. Lord, bakit nangyayari ito sa amin? Meron ba kaming nagawang masama? Meron ba kaming pagkukulang sa iyo? Kapag walang patnubay, wala ka ring direksyon, hindi mo alam saan ka patungo. You are lost, sabi nga po dito. Amen po ba? Ang tinutukoy palang vision dito, mga kapatid, natuwa ako kasi si Pastor Pao ang nag-composition nung theme song ng pelikulang ginagawa po natin ngayon. Ipapalabas po natin yan sa Semana Santa. This coming April, right? Pinakinggan ko yung composition ni Pastor Pao. Ano yung chorus niya? Ang iyong mga matay sa akin nakatuon. Wow! Uy, sabi ko, yan! Yan ang message ng Lord sa akin kanina, ginagawa ko'y preaching. Yung vision niya pala sa atin, ang kanyang mata ay laging nakatuon sa atin. Nakarelate ako kasi tatay ako eh. Nung maliliit pa yung mga anak ko, miski may kausap ako, pag naglalaro sila, ang mata ko nasa anak ko eh. Tama ba yun? Yung mga tatay, miski may kausap, ay, sige pa, oo pare, oo nga eh, oo nga. O talaga, pero tinitingnan ko yung anak ko, sinusundan ko kung nasaan eh. Amen po ba? Nararamdaman niyo po ba pagmamahal ng Diyos? Kaya sabi niya, where there is no vision, kapag wala ang mata ng Diyos sa iyo, the people perish. Why? Because we are limited. But as long as the Lord is with us, who can be against us? Sinong unang-unang magtatanggol sa anak mo? Kapag ka siya ay nadapa, siya ay may umaway, yung nanay at tatay kagad nandun eh. They are always there to protect and help you. Amen po ba? Si Lucky, galing sa kasal, nagpakita lang doon. Sabi ko, anak, nilagnat si Buriel eh. Sige pa, nagpaalam na kagad. Hindi na siya, nagpakita lang doon sa ikinasal. Oy, andito ako, awi na ako. Umuwi kagad. Why? I can understand the father heart. Amen? And we have to understand the heart of God as well. Amen po ba? Kapag ang mata ng Diyos ay sumasa atin, mga kapatid, kapag ang mata ng Diyos ay sumasa atin, pwede bang banggitin ninyo kapag ang mata ng Diyos ay sumasa akin? Oh, ito, tandaan ninyo ha, kapag ang mata ng Diyos ay sumasa iyo o sumasa atin, itong number 1 pointer natin. God's guidance requires trust even the path is difficult. Kapag ang mata ng Diyos ay nakatuon sa atin, miski mahirap ang dinadaanan natin, kailangan mong magtiwala sa Kanya. Sabi ni Nico kanina, yun ang natutunan ko. Hello?
Kapag pinapatnubayan ka ng Diyos, kinakailangan may pagtitiwala ka sa Kanya, miski na ito ay mahirap na daan. Lahat ng kalsadang nadaanan po natin sa buhay natin, iba't ibang klase ang kalsadang ating nadaanan. Amen po ba? May maluwag, may masikip, may mabato, may malubak. Iba't iba. Do you believe that? Hindi lahat ng panahon maganda yung kalsada. Ang sabi ng Panginoon, sa mahirap o magandang kalsada, ang kailangan ko lamang sa iyo ay ang iyong pagtitiwala. Wala siyang ibang kailangan sa atin. Sabi mo, Pastor, mag-tithes tayo. Yeah. Kailangan ba ng Diyos yung pera natin? Hindi. Nagbibigay ka kasi nagtitiwala ka. Amen? Ginagawa mo ngayon ng isang bagay because of your faith to God. Not to gain something from God. Siya ang bahala doon. Ang tunay na sumusunod sa Kanya ay may tunay na pagtitiwala sa Kanya. Example, Abraham. Ano ang ginawa ng Diyos kay Abraham? Sabi niya kay Abraham, Abraham, gagawin kita ama ng maraming bansa. Pero wala siyang anak. Hello? Sabi ni Abraham, matanda na ako, wala pa akong anak. Di ba ang sabi mo, ako ay magiging ama ng maraming bansa? Kaya yung kanyang asawa na si Hagar, nagmadali. Sabi niya, pambihira, matanda na tayo, matanda ka na, wala ka pang anak. Kaya ang ginawa niya, yung kanyang, si Sarah pala, no? Si Hagar yung Sabi ni Sarah, Hagar, yung kanyang alipin, sipingan mo ang aking asawa. Sinipingan naman, nabuntis. Nagkaanak si Ishmael. Okay? Anak sa labas yun, anak sa katulong. Amen? Pero ang Diyos, kapag nagsalita siya, hindi pa pwedeng baguhin. Mangyayari at mangyayari. Ang kailangan mo lang magtiwala. Amen po ba? Ano nangyari? Sa edad na 100 taon, gulang si Abraham. At si Sarah ay 90 years old. Nabuntis si Sarah. You can just imagine, my God. 100 years old. And then 90 years old si Sarah, saka naman nagbuntis. Amen? Sino yung ipinanganak niya? Si Isaac. Sa Isaac. No? Pinanganak si Isaac. At nung 12 taong gulang na si Isaac, nag-iisang anak ni Abraham, sabi ng Diyos, umakyat ka sa bundok at ialay mo ang iyong anak. Diyos ko, Lord, 100 taong kong inantay ang pangako mo na magkaroon ako ng anak at mula sa kanya magiging ama ako ng maraming bansa. Tapos 12 years after, sasabihin mo sa akin, iaalay ko yung nag-iisa kong anak. Wow, grabe naman ka. Wow. Madali. Madali. Madali ang dadaanan ni Abraham. Yung apo ko lang apo ko yun Buhat-buhat ko Ramdam na ramdam ko yung kanyang hinga, nagwe-wave. Ako lolo, nag-aalala. How much more yung tatay? Lalo na siguro yung nanay. But I'm praying, Lord, in the name of Jesus. Maya-maya nararamdaman ko, nagsasubside. Alam niyo, may hika, gumagano yung dibdib, Madali. Hindi madali ang dadaanan ni Abraham. Pero anong ginawa ni Abraham? Sumunod po ba o hindi? Nagtiwala po ba si Abraham o hindi? Nagtiwala. Binola niya pa yung anak niya. Anak, punta tayo sa pag-worship tayo sa Lord.
Asan sabi ni Isaac, Tay, pupunta tayo doon, wala tayong dalang alay. Anong sabi ni Abraham? God will provide. Hello? Kaya kung sino man sa atin na may pinagdadaanan mabigat-bigat, pag sinabi mo magtiwala ka sa Kanya, magtiwala ka na. Amen? So, dala-dala niya yung anak niya. Akyat sila sa bundok. Pinahiga, tinali siguro yung anak eh. Hindi nakapalag eh. Sabi siguro nung anak, Tay, akala ko, Tay, huwag ganyan. Ang lakas mo tayo, ang lakas mo mag-trip. Pero si Abraham, buo na sa kanyang loob. Sinabi mo eh, sundan kita. Nung sasaksakin na ni Abraham, ano po ang nangyari? God tests his faith. Anong ginawa? He provides a substitute. Nung sasaksakin niya na, sabi ng Diyos, wag, Abraham. And then nakita niya yung tupa, nakasabit yung kanyang sungay. Yan ang ialay. May substitute. Minsan, ang pagsubok ng Lord, dadaling ka niya sa sukdulan. Biriin mo, nakalabas na si Pau-Pau sa ospital. Walang isang araw, si Nico naman ang dinala. Pagkalabas niya, binalik si Pau-Pau. Ay talaga naman. Susumbatan mo na, Lord, ano ka ba? Kung kailan ako lumalapit sa iyo, pambihira ka. Kung kailan ako lalapit sa iyo, kung kailan ako tumutugtog na para sa iyo. Dadaling ka talaga niya sa sukdulan. Anong pinakita ang verse sa kanya? Sa Job, ano sabi? Ano yung natutunan mo kay Job? Hindi niya naiintindihan yung problema eh. Ha? Ngayon naiintindihan mo na. Sino rito hindi nakakaintindi na kanyang sitwasyon? Just stay put and have faith to God. Amen po ba? Hallelujah. Nag-provide ng substitute ang Lord. Hallelujah ka talaga, Lord. Kaya tinawag ni Abraham ang lugar na yon, God provides. Sino pa? Mga Israelita. Alam niyo yung kwento ng mga Israelites? Alipin sila ng bansang Ehipto. Talagang kawawa sila doon. Talagang nakita niyo po ba kung gaano kalalaki yung mga tipak ng bato na ginawa yung pyramid? Ang bigat. Hindi nga yung mga panahon ngayon natin, hindi natin lubos maisip, paano kaya nila naiakyat? Sino mga alipin gumawa doon, mga Israelites? And look at what the journey of their life, what happened. Sabi ng Diyos kay Moses, Moses, ilabas mo ang aking bayan sa kamay ng Ehipto. Nilabas! Sumunod si Moses. Huy, take note. Yung nilabas ni Moses sa Egypt ay hindi lang basta barkada. Hindi lang isang pamilya. Uy, labas na raw tayo. O ilan tayo? 10. Labas na. Hindi ganon. Sa kalalakihan lamang, mga kalalakihan na handang lumaban, ang census ay umabot ng 603,000. Kapag isinama mo ang kanilang pamilya, mga bata, umaabot sila ng mahigit 2,000,000. Ilalabas mo, dadaan kayo sa disyerto, 2,000,000. Walang bus, walang sasakyan, naglalakad.
Minsan, hindi mo talaga maintindihan. Nagre-reklamo na yung mga Israelita, pambira ka Moses, dilala mo ba kami rito para patayin lang? Mabuti pa doon sa Ehipto, may Jollibee, may McDo Nakakanood kami ng Netflix doon Tapos dadali mo kami rito sa Ehipto, dadali mo kami sa disyerto. Puro alikabok. Sa gabi, maraming ahas, alakdan. Ang init-init, ano ba? Sumunod si Moses. Sumunod. Ano nangyari? God guided them out of Egypt, providing pillar of clouds by day and fire at night. Naglalakad sila kapag umaga dahil mainit sa disyerto, meron silang haliging ulap. Hindi sila naiinitan. At sa gabi naman, meron silang haliging apoy. Nakikita nila ang kanilang daanan. At alam niyo po ba na ang kanilang sandalyas ay hindi pa uso ang Adidas. Pero magmula nang lumabas sila sa Egypt hanggang sa nakarating sa Promised Land, hindi napudpod ang kanilang mga tsinelas. Oh! Hallelujah! Hindi madali ang kanilang pinagdaanan. But when you follow God, when you trust Him, that His eyes is on you, mga kapatid, God will always provide. Hello? Ay, makikita mo na. Sabi ko kay Nico, tingnan mo yung anak mo, magaling na. Bakit po? Inspector na uli. Paikot-ikot na uli yan. Titingnan niya lahat yan, gaganon-ganon lahat yan. Titingnan niya Si Inspector Gadget yan O, yan Amen? Matatapos din paano kung nagpanik na si Nico nun? Di ko na kaya to. Ano gagawin ko? 3 beses ma-confine. Wala na kaming makakain. Wala na kaming pera. Mang-hold up na ako. Nico Paulo Ching ng hostage. Yung asawa, maganda, tumalon sa EDSA. Amen? Pero dahil nagtiwala sa Panginoon, ayan. O you pass the first grade. Tanda mo, first grade pa lang yan. Matatakot ka ba? Ang bata, pag wala sa piling ng magulang, takbo ng takbo yan. Pag nadapa, mararamdaman mo, iiyak. Kukunin ng nanay. Mamaya, tatahan. Mamaya yung bata, tatakbo na naman. Kaya nga sabi ng Diyos, dapat ang pananampalataya ninyo, tularan ninyo kung anong meron yung mga bata. Amen? Ngayon, nakalagpas kayo. Susubukan ka uli. Huwag ka na matakot, magtiwala ka na lang. Amen? Magtiwala ka. Sabi mo sa katabi mo, magtiwala ka. O si Elijah, kilala si Elijah, anak ko yun Si Elijah, ito, tapat na propeto ito ng Panginoon Matapang ito, miski hari. Talagang pinagsasabihan. Nasobra ng tapang, galit sa kanya yung hari, pati yung reyna niya. Papatayin siya. Pag nakita niya si Elijah, patayin niyo. Inutos ng hari. Ano sabi ng Diyos sa kanya? Anak, Elijah, magtago ko na muna. Laylo ka muna. Laylo ka, punta ka doon sa ilog. Punta ka doon sa ilog. Anong iisipin ni Elijah? Akala ko ba ikaw Diyos makapangyarihan? Akala ko ba poprotektahan mo ako tapos ngayon uutusan mo ako magtago? Hello? Ilan sa atin dito ang question sa kapangyarihan ng Diyos kapag may pagsubok? Akala ko ba, Lord, pagka nilihans mo, gagaling? Akala ko ba, Lord, pagka humingi ako ng tulong sa'yo, mangyayari? Tapos ngayon, papupuntahin mo ako doon?
Hello? Sabi niya, doon ka. Doon ka. Ito namang matapang na si Elijah, miski anong tapang niya, sumunod. Amen? Ang keyword lagi dito, sumunod. Nagtiwala. O anong ginawa? Ano nangyari? God told him to go to Kerit Ravine. He was fed by ravens. Tingnan nyo to. Pumunta ka doon, sa Batis, may maiinom siya pero wala siyang pagkain. Anong ginawa ng Diyos? O di nagpadala ng Grab. Grab. Uso na ang Grab noon. Nagpapagrab ang Diyos sa kanya. Sino ang Grab niya? Yung uwak. Yung ibon. Inutusan ng Diyos. Ito dali mo kay Elijah. Dinadalan siya ng pagkain sa umaga. Sa gabi, di ba, Inspector? Ano uli ang keyword? Sumunod at nagtiwala. Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka, magtiwala. Hallelujah. Matindi po ang ginawa ni Elijah. Aba, nung nakaligtas siya doon, sabi ng Lord, balik ka na. Aba, ang tapang na naman. Sabi niya, ilan ang mga propeta ni Baal? Sabihin mo kay hari, magkita kami. Hinamon niya, o kayong lahat, na propeta ni Baal, magkita-kita tayo dito sa lugar na ito, ha? Showdown. Ay, grabe yung showdown. Ha? Sabi niya, kayo, lagay kayo ng tumpok dyan. Tawagin nyo, Diyos nyo. Pag na-apoy yan at natupok ng apoy, panalo kayo. Anong ginawa nung 400 yun, 400 na propeta ni Baal. Wala silang ginawa maghapon, kundi mag-orasyon. Ay, yahura, digidi, brokado. Hanggang sa wala, magtanghali na, hindi pa rin nag-aapoy. Ang ginawa nila, sunugatan na nila yung mga katawan nila, puro dugo-dugo na sila, Wala pa rin. Hushi. Ano yan? Kanta. Walang nangyari. Sabi ni Elijah, ako naman. It's my turn. Nagyabang pa. Pwede kayong kumuha, balding tubig, please. Balding tubig. Yung tinambak nila mga kahoy at mga bato, binuhusan pa niya ng tubig, partida. Binuhusan niya ng tubig. Sabi niya, parang kulang pa. Pakidagdagan. Na halos umapaw na yung tubig sa paligid. At nung siya'y nanalangin, Yahweh! Hindi pa siya natatapos manalangin. Bshhh! Nasunog. Durog lahat. Amen? Hello? Sino rito gustong magmilagro ang kanyang buhay? Sumunod ka, magtiwala. Why? The vision of the Lord is with you. Hallelujah. It's not about our vision, but it's about the vision of God. Our Father is with us. Amen po ba? Hallelujah. Ano pa? Si Joseph. Sino nakakilala kay Joseph? Ito, masakit. Anong ginawa? Si Joseph the dreamer, binenta ng kanyang mga kapatid. Sino rito ang nasaktan na ng kanyang mga kamag-anak? Taas ang kamay! Ba't ka natatawa? Hallelujah! Ito, binenta. Wala siyang magawa. Hindi niya alam kung anong lugar ang dadatnan niya sa pagbebentahan sa kanya. Napunta siya kay Potiphar sa Egypt pa rin. Amen? Pero anong ginawa ni Joseph? Patuloy siyang sumunod at nagtiwala
sa Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Sold by his brothers, God provides him dream interpretation. This promotes and save him and his family. Anong nangyari? Dinala siya wala siyang kasiguraduhan anong lugar yon. Pero tandaan niyo to, God will give you a special talent, special gift. Hello? Ha? Magaling ba si Joseph nung dinala doon? Hindi. Bigay ng Diyos yung marunong siya mag-interpret ng dream. At dahil doon, na-promote siya ng na-promote, hanggang sa naging second to the highest siya, next to Parao. Grabe, no? At nang dahil doon, nagkaroon ng taggutom, dahil napaghandaan niya ang napanaginipan ni Parao, napaghandaan ng taggutom, at 7 years of plentiful and 7 years of drought, napaghandaan yon. Kaya lahat ng bansa na naghirap, lumapit sa Egypt, kasama doon yung pamilya na nagbenta sa kanya. Ay, nakaka-inlove talaga si Lord. Amen? Nakaka-inlove ka talaga, Lord. Ang kaparaanan mo ay hindi kaparaanan ko. Ang iyong isipan ay hindi ko isipan. Wala siyang kailangan sa atin na anumang bagay na i-offer natin sa Kanya. Ang gusto lamang niya ay ikaw at ako'y magtiwala sa Kanya. Katulad ng isang bata. Yung mga bata ba niya, iniisip na nila, ayun, naglalaro, oh. Ano kaya magiging future ko? Gusto ko maging doctor. Kailangan ngayon pa lang, tipid-tipid na, kasi magiging doctor ako. Wala. Sino nag-iisip para sa future ng bata? Magulang. Sino nag-iisip sa atin? The Father heart of God. Amen? Kaya tayo, ang dami nating worries. Eh. Paano kaya enrollment ko? Paano kaya? Sabi ng Lord, puro kaya, magtiwala ka sa akin, anak. Kasi, yung education, akala natin kailangan makatapos ka elementary, ng high school, ng college. Kasi pag hindi ka nakapagtapos, kawawa ka. Hindi. Sabi ko nga sa inyo, si Manny Pacquiao, laborer ko. Ngayon, bilyonaryo. Hello? Nobody knows what is in the mind of God sa buhay ng bawat isa. Kaya huwag kang mararatel. At huwag mo rin tingnan nyo, mas aasenso ko dito sa taong ito. Huwag. Mahal din ng Diyos yan. Hindi mo alam kung anong plano ng Diyos yan. Amen? Baka mamaya ay namumulubi nga. Isang araw ay nasipa yung isang bag. Yung isang maleta. No? Sabihin mo, si Erwin, wala yan. Titinda lang ng ano yan dyan. Wala yan. Ako, graduate with honor. Maganda future ko. Sabi ng lalayabang mo, si Erwin, pag gano'n niya, natisod yung isang maleta, pagtingin niya, 400 na, 48 million ang isang bag. Grabe man, no? Grabe man sila, no? 48 million man, no? Baka isang araw, sabi ni Erwin, how much you? Amen? Hindi nyo alam. Kaya tingnan mo yung katabi mo, good luck sa'yo. Amen? Ay, siraan eh. Kaya pagka tinitignan ang batang ito, hindi ko tinitignan kung ano yung kakayanan nila eh. Pag tinitignan ko kayo, I am excited to what the Lord will going to do in your life. Yun ang tingin ko sa inyo. Hindi porket maganda ka at maputi ka o may itsura kang ganun, ako, ito magiging ano to.
Hindi na ganun ang tingin ko. Amen? Kaya sabi ko kay Buddha, Buddha, kasi hanggang ngayon, single pa si Buddha. Eh, oh. Sabi ko, Buddha, huwag ka magmamadali ha. Kasi ang babae, nire-regalo ng Diyos yan. Uy, makinig kayo mga babae. Ang babae, sabi niya, ang mabuting asawa ay mula sa Diyos. Ibig sabihin, kapag mabuti ka, ireregalo ka ng Lord. Ay, salamat. Ay, nako. Ako, salamat talaga. Kung makikita yung tita Mean ninyo, gaganyan-ganyan yan, perfect siya para sa akin. Ay, totoo. Pumunta kayo sa bahay namin. Siya lang lahat yun. Linis yun. Makintab yun. Nako. Kaya lang napagbuhat doon sa salaset, yung ilalim, di pala nawawalisan. Amen? Perfect siya. Why? It is from the Lord. Amen? Kaya yung mga lalaki, dapat ipinapalang, Lord, regaluhan mo naman ako. Amen? Umirit ka sa Lord, hindi yung nakakita ka lang ng, wow, ganda. Wow! Nung honeymoon nyo na, meron ipagtatapat ako sa'yo. Ano yon? Christian ako. Christian din naman ako eh. Hindi yun ibig sabihin. Ako si Christian. Ano sabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13? Wala pang pagsubok na ipinagkaloob ang Diyos sa bawat isa na hindi pa naranasan ng bawat isa, no? And God will provide a way out. Amen? Katulad ni Joseph, binigyan siya ng way out to interpret dreams. Magugulat ka na lang isang araw, may gift pala si Raan. No? Minsan kasi sasabihin ng kuya niya, wala ka na kinabukasan, Raan. Who told you? Hindi, biro lang. Ito naman, simangot ka na. Pagka lagi kang tinitira ni pastor, ibig sabihin, malapit ka sa puso ni pastor. Sobrang lapit mo na sarap mong asarin. Kaya mga lalaki ha, panalangin nyo, Lord, regaluhan mo naman ako ng magandang babae. Hindi yung huwag kayo lagi titingin sa tsura. Nakaw, maniwala kayo. Ako, nung nakita ko tita Mean nyo, ayaw ko dyan. Aliti. Baduy pa. Baduy manamit niyan. Pero ngayon, talagang sabi ko, Lord, salamat sa asawa ko. Araw-araw naglalakad ako. Lord, thank you. Woo! Talaga, Lord, thank you. And there is good news. Alam niyo kung ano yung good news? God is still the same, the God of today. Kung ano ang Diyos noon, siya pa rin ang Diyos ngayon. Kung ano ang isip niya noon, siya pa rin ang isip niya ngayon. Kung paano niya tinitignan ang kanyang mga anak noon, ganun pa rin ang pagtingin niya sa bawat isa sa atin. Can we say amen? Hallelujah. When He give you His vision, He will always provide. Do you believe that? Sabi ng Santiago 1:17, ang lahat ng mabuti, pakibasa, ang lahat Hallelujah! Kung ginawa niya kay Abraham, sa Israelita, kay Moses, kay Joseph, gagawin niya rin sa buhay ng bawat isa sa atin. So, what we need is to, sabihin mo, trust Him.
Hallelujah. Grabe, no? Sino rito ang gusto ng vision ng Lord? Hallelujah. Next is, the mind of God is more important than the hand of God. Uy. The mind of God is more important than the hand of God. Why? Because the mind of God is His ways. Ang isip ng Diyos, tandaan niyo ito mga kapatid, ang plano o pamamaraan sa layunin ay nagsisimula doon sa purpose o sa layunin niya. Amen po ba? Sa isip po nagmumula. Saan nagsisimula ang purpose? Sa isip. Hello? Sa isip ng Diyos, nabuo ang purpose niya sa iyo. Hello? Kaya, the mind of God is His way. And the hand of God is His act. Sa isip ng Diyos, andun yung purpose. Yung kamay kasi ng Diyos, okay, kung ano yung ipinaba niya na sa puso natin, yun ang ikikilos niya. Pero kapag ka ikaw ay nakakonekta doon sa purpose ng Diyos, we are more intimate when we are in His ways. Ano pong ibig sabihin ng intimate? Sa Tagalog, intimato? Joke. Anong intimate sa Filipino teacher? Anong intimate sa Tagalog? Malapit? Yes. Ano pa? Alam niyo po ba kung anong intimate sa Tagalog? Malalim na connection. Uy. Saan daw malapit ang malalim na connection? Kapag tayo daw po ay nasa linya o tayo po ay naka-align sa kanyang kaparaanan. Hello? Kaya kapag sumunod tayo sa kanyang kalooban, mas intimate yon. Ibig sabihin, malalim ang koneksyon. Bakit malalim? Because ways are His purpose. Ang kaparaanan ng Diyos ay ang kanyang layunin. Kapag ang layunin ay nadikitan mo, tiyak matindi ang kapit mo. Kaya sabi sa Proverbs 19:21, many are the plans in person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Miski ano naman ang plano na nasa puso natin, yung nasa isip pa rin ng Diyos ang na dahilan ang siyang masusunod. Miski anong plano ang gawin mo. Kaya magugulat ka, abot kamay mo na, biglang nawala pa sa'yo. Kasi hindi yan ang plano ko sa'yo, anak. Huwag mong ipilit. Amen? Huwag mong ipilit. Kaya nung nakita ko si Mean, meron ako nililiga, kagandang babae. Ay, talaga na, magandang babae. Hindi pala siya, siya pala. O di, doon na ako, sa kalooban ng Lord. Sige, doon. O yung magandang babae, nag-asawa, barkada ko din. Naging sila. O, 42 years old, 45 years old yata kami. Yung asawa niya patay na. Kung ako yun. Sabi ko, buti na lang. Yung barkada namin, namatay na ang agay. Balo na yung Sa isip-isip ko, ako pa naman ang pinagsalita doon. Pastor, pwedeng kayo mag-pray. Sige. Gusto ko sana sabihin Biruhin mo kung tayo nagkatuluyan, di ako nakahiga dyan.
Amen. nakita, niyo, nakita niyo yung plano ng Diyos? Ha? Nakita niyo yun? Kaya, pagka ikaw ay nakadikit sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid, matindi po ang kapit mo. Magtiwala ka. Pag may nawala sa'yo, okay lang yun. Yaman mo na. Hindi kalooban ng Diyos. Hindi, yan ang katwiran ng misis ko lagi. Pag hindi nangyari, hindi yan talaga para sa atin. Pag nangyari, yan ang gusto ng Diyos. Ganun lang kasimple ang kanyang filosofiya sa buhay. Ha? Ganun lang. Pagka pinahintulutan, praise the Lord. Pag hindi, praise the Lord. Huwag mo na panghinayangan. Pag may nawala sa'yo, huwag mong panghinayangan. Nawala yung 5,000, pinalitan. At monthly pa. Amen? Tignan daw natin yung tithes nila. Bantayan natin sa linggo. Tingnan natin. Ha? At sinabi niya, buwan-buwan. Babantayan ko ngayon yun. Amen? Pero ang Panginoon, yung 5,000 na akala mo wala na, naibalik. Hindi mo alam kung matalino lang talaga yung asawa. Kasi 5 minutes lang, naibalik eh. Oh. Di ba? Pero ibig sabihin, mga kapatid, pag kami nawala, it's okay. Tao man yan, bagay man yan, o anumang bagay, oportunidad man yan, okay lang. Huwag kayo manghihinayang. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka manghihinayang. Hallelujah. God's vision focuses on His ultimate redemptive plan for the world. Not just personal gain, and provides direction for our lives. Natatandaan ninyo yung dalawang gusto ng Diyos sa atin, yung conclusion natin noon sa vision? Ano yon? Sabi niya, lahat ng balakin natin, dapat lahat may pakinabang. Everyone should have benefit. At pangalawa, sabi niya, gawin natin ito sa pamagitan ng pag-ibig. Amen? Lahat ng pinaplano natin dapat nakakonekta sa vision na mayroon ang Diyos natin. Ang gusto kasi ng Diyos natin, lahat ng tao maligtas. So pagka ikaw ay nagpaplano o nangangarap, lagi mong isasama ang lahat, huwag lang lagi sarili. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. His vision always rooted in His purpose. Kaya pag kami nawala, sasabihin mo sa isip mo, Lord, kalooban mo ba ito o hindi? So hindi naganap, hindi mo kalooban. So lagi niyong intindihin yung purpose ng Lord. Lagi niyong iintindihin at doon tayo laging kumonekta sa purpose niya, sa layunin ng Diyos sa ating lahat. Amen? The greatest tragedy in life is a life without a purpose. Amen. Kapag hindi ka kumonekta sa purpose ng Lord, useless lahat ng isip mo. Useless lahat ng balakin mo. Bakit? At the end of the day, it is only the will of the Lord will prevail. Amen. Hello. Kaya kapag hindi ka nakakonekta sa purpose niya, ay trahedya talaga. Amen? He is more concerned in your purpose and not in your plan. Hallelujah. Kaya nais niya dumikit ka sa Kanya. Minsan, mga kapatid, plano tayo ng plano. Pero malayo pala sa layunin ng Diyos. Kaya mahalaga po na tayo po'y nananalangin. Sabi sa Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, sabi niya, acknowledge Him and He shall direct thy path. Hello? Masama po ba magplano? Hindi po masama magplano, pero dapat nakakonekta sa layunin. Amen. Amen.
Lahat po ng ginagawa natin dito sa simbahan, hindi po yan kikilos ang mga ministry head natin nang wala po akong ibinababang purpose. Doon po lahat nakakonekta yon. Amen? So, ganun din po. Kung ano ang ibinaba ng Diyos sa atin, doon lahat tayo kumonekta para magkaroon tayo ng tamang direksyon. Hindi lang po sila gumawa ng pelikula just because they want it to happen. Dahil magkakaroon po tayo ng campus ministry, March 4, dahil meron po tayong campus ministry, pinaghahandaan po natin kung ano yung mga gagawin natin doon. So because of that, doon kumonekta yung mga plano na yun. Hindi po yung trip lang na, ay, gawa tayo pelikula, trip-trip lang. Hindi po ganon. Amen? Lahat po yan nakakonekta sa vision na ibinigay ng Diyos sa head pastor pababa. Amen? Hallelujah. His purpose is not to hurt us, but to teach us to trust and obey Him. Minsan mahirap maunawaan. Sabi nga ni Nico kanina. Pero hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay kanyang saktan. Gusto lamang niya na tayo'y turuan na magtiwala at sumunod sa Kanya. Ito po ang isipan ng Diyos. In Romans 8:28 up to 30, sabi niya, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Sa Tagalog, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kaniyang layunin. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili Niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili Niya noong panguna ay Kanyang tinawag. At ang mga tinawag ay Kanya ring pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahaginan ng Kanyang kalwalhatian. In conclusion, number 1, vision is the eyes of our God on us at all times. Seek for this vision to our Father. Definitely, we are in good hand. Amen po ba? Lord, gabayan niyo po kami. Nawa ang inyo pong pagtingin sa amin ay laging nariyan. Araw at gabi, may gawin man kami o wala. Hinihiling po namin, Panginoon, na sana ang iyong pagtingin ay laging nariyan para sa amin. And number 2, God has called you. Sabi mo sa katabi mo, tinawag ka ng Panginoon. So ano kailangan mong gawin? Connect to His purpose. So trust and obey Him. For He promises security, provision, favor, and blessing to those whom He called according to His purpose. Amen? Tinawag ka niya hindi dahil magaling ka. Tinawag ka niya para kumonekta ka sa kanyang layunin. Tinawag ka niya hindi para magpasikat. Tinawag ka niya hindi para itaas ang sarili mo. Tinawag ka niya dahil sa kanyang layunin. Let us humble ourselves always. Lord, thank you for the opportunity na nagtiwala po kayo sa akin. Hindi man po ako karapat-dapat para magamit mo sa iyong layunin. I submit myself and we rest our case to you. Lord, we humble ourselves before you. May your will be done. Amen po ba? May natutunan po ba tayo? Sabi niya, when there is no, ano uli yung vision? Pagtingin ng Diyos. Ang kanyang patnubay. Sabi natin patnubay.
No? Kaya pala, ang laging sinasabi ng matatanda sa atin, pag nagbe-bless tayo, sasabihin, patnubayan ka nawa ng Diyos. Ngayon, naunawaan na natin. Kaya tayo, pag when we give our blessing, patnubayan ka nawa ng Diyos. Amen? Sasabihin mo, ito naman si Tita May, ano to, gusto lagi, nagbe-bless kami. Huy! Sinasabi ko sa inyo, privilege na kayo po ay binabasbasan. Amen? Because God has appointed us. God has given us the power and authority to give blessing to all of you. Kaya pag nakikita nyo kami, nag-uunahan na magmamano-mano. Why? Because hindi naman po kami nagpapasikat eh. Hindi po kami ego-tripping dito eh, no? Hindi po ganun. Okay? Let's take the opportunity lagi. Lord, uy, Pastor, bless nyo nga kami. Patnubayan kayo ng Diyos. Amen? Hallelujah. To God be the glory. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid.